Sabi, lahat ng may hininga, lahat ng buhay magpupuri sa Panginoon. Ang sabi din po sa Psalm 118, let those who fear the Lord say, His love endures forever.
Amen. Let this be our declaration this morning na ang pag-ibig ng Panginoon hindi nagbabago. Maaari pong magbago yung mga kasama natin sa paligid natin or sa family natin. Pero ang sigurado po, ang pag-ibig ng Diyos hindi kailanman magbabago sa atin. Amen? Can I hear a shout of amen, church? If you believe in that, amen? So sige po, purihin natin ang Panginoon ngayong umaga. Let's give thanks to the Lord, our God. Hallelujah! There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Come on and sing Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it.
And as we commemorate na po, yung Lord's Supper, yung paggunita natin sa banal na hapunan ng ating Panginoon, naalala natin kung sino siya, kung ano yung kanyang ginawa, yung kanyang gagawin pa sa ating buhay, at yung gagawin niya sa ating kinabukasan. And now, as we prepare ourselves to receive at gawin yung paggunita ng banal na hapunan ng ating Panginoon, muli dumako ho tayo sa aklat ng unang Korinto, 11 at 23 bersikulo. At ganito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoon ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y magpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan niya ang saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman nyo ang saro, ay iniahayag nyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't sino mang kumakain ng tinapay o umiinom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng Panginoon ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung di niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasaktin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapwat kung ating kikilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hatulan. Datapwat kung tayo hinatulan ay pinarusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mga hatulang kasama ng sanlibutan. Si Apostol Pablo ang nagsasalita ho ng mga salita pong ito. At kagaya ng binanggit niya kung papaanong tinanggap niya sa Panginoon ay ibinibigay niya sa atin. At kung papaanong ang paggunita na ito ay napagpasa-pasa mula nung unang henerasyon hanggang sa ngayon, ang ginagawa po natin ay upang alalahanin ang kabutihan, ang pagmamahal, at ang ginagawa sa ating buhay ng ating Panginoon. Sabi po, what is worship? Worship is our response to who God is. Kung sino ang Diyos sa atin. Ang sabi po ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Gayon na lamang yung pagmamahal ng Diyos sa atin na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak, ang kanyang bugtong na anak, upang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, sabi po ng Biblia din sa aklat ng Juan, ng pasimula ay ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. At nagkatawan ang berbo, at siya'y nanirahan kasama natin. Sino po ba yung Diyos? Yung Diyos siya yung lumikha sa atin. Siya po yung nagbigay ng buhay sa atin. At lahat sa ating paligid, galing ho yan sa Kanya. Kaya nga lamang ho, matigas ang ulo ho natin. Sabi ho ng aklat ng Isaias, all we like sheep have gone astray. Each of us went into our own different ways. No? Pinapastol ho tayo ng Panginoon eh. Kaya lamang ho, gaya ng mga tupa na matitigas ang ulo, kanya-kanya ho tayo ng direksyon na pinuntahan. Sa totohanan ho, alam naman natin kung ano yung gusto ng Panginoon para sa atin. At yung gusto ng Panginoon na ito ay nag-iintay sa atin yung magandang kinabukasan at magandang buhay na ipinagkakaloob sa atin. Kaya nga lamang ho, sadyang may katigasan ho tayo ng ulo. Kung saan-saan ho tayong direksyon pumupunta. And instead of following the Lord, ano ang ginagawa natin? Ang sinusunod ho natin yung ating mga sarili. And it's been that way through history. Kung papaano na tinanggihan ni Adan at Eva na sundin ang kalooban ng Panginoon, at sa halip na sundin at paniwalaan ang sinabi ng Panginoon, ano ang pinaniwalaan nila? Pinaniwalaan nila yung kasinungalingan na sinabi, kapag kumain ka ng prutas na ito, ay magiging parang Diyos ka. Ang gusto natin, tayo yung Diyos natin para sa ating sarili.
Hindi yung Diyos yung masusunod sa atin, kundi tayo yung gusto nating nasusunod. Pero alam naman natin, sa pagsunod natin sa ating mga sarili, nagkawindang-windang ho tayo. Kung saan-saang direksyon ho tayo natungo sa ating buhay. Kaya nga kung minsan hindi natin alam bakit ba ako nasadlak sa aking kinalalagyan. At kung minsan sinasabi pa natin, Lord, bakit niyo po ako hinayaang mapunta sa ganito? Hindi ho tayo hinayaan ng Panginoon na ma-led astray. Tayo ho mismo ang gumawa noon sa ating buhay. Pero napakabuti ho ng Diyos. Bakit ho? Siya yung gumawa ng paraan para yung ating pagkaligaw, yung ating pagkawala sa kanyang harapan, siya yung muling magtipon sa atin sa kanyang kawan. Pinadala niya yung kanyang nag-iisang anak. At ang sabi ho ng Panginoong Hesukristo, hindi kinukuha sa akin ang buhay kung di ibinibigay ko. At ng gabi, ng huling hapunan, nang siya'y ipinagkanulo, dumampot ho siya ng tinapay at makatapos makapagpasalamat ay pinagputol-putol ang tinapay na ito. Sinasabi ng Panginoong Hesukristo, yung katawan ko, bukas loob ko at kusang loob ko na ipinagkakaloob sa inyo. Bakit? Kasi yung berbo na Diyos na nagkatawang tao, sobra-sobra ang pagmamahal sa atin. Sa tuwing kinakain natin ng tinapay, ginugunita natin kung sino siya at kung ano yung ginawa niya sa ating buhay. Hawakan po natin ang tinapay. O dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, Ama, salamat. Ito yung response namin, Panginoon, doon sa pagmamahal nyo, na bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, ay ipinagkaloob nyo pa rin sa amin. Salamat po sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kusang loob niyang ibinigay ang kanyang katawan. Hinayaan, Panginoon, na mabugbog. Hinayaan, Panginoon, na malatigo. Hinayaan, Panginoon, na baunan ng korona ng tinik. At hinayaan niya, Panginoon, na yung kanyang mga nilikha, yung mga nilikha, Panginoon, yung mga nagkasala at yung mga tatanggap ng kanyang biyaya, sila pa o kami pa yung nagbigay, Panginoon, ng dapat na kaparusahan para sa amin at tinanggap ito ng kusa ng aming Panginoong Hesukristo. Ama, ngayong muli na aming ginugunita ang napakalaking sakripisyo na ito ng Panginoong Hesukristo dahil sa pag-ibig niyo po sa amin. Ama, Lord, yung katigasan ng aming ulo, yung mga pagkakasala namin, Panginoon, lahat pong ito, kagaya ng inyong sinabi, Panginoon, na magkatwiranan tayo sa isa't isa na kung sino man ang may mga karumihan, may mga kalalagayan sa buhay na tila basahan sa inyong harapan, Panginoon, dahil sa aming pagkakasala. Lord, inilalapit namin ito at tinatanggap po namin ang inyong gawa at ang inyong salita sa aming buhay na ang aming kasalanan man ay simpula, Panginoon, ng dugo. Singdumi man po, Panginoon, ang maruming mga bagay, Panginoon, ay papuputiin niyo ito na gaya ng nyebe dahil sa kapatawaran na iginagawad niyo sa amin dahil sa sakripisyo ng aming Panginoong Hesukristo. Ama, as we partake of this bread which symbolize Christ's body, Father, Lord, let us be reminded that we are saved only by your grace, Father. Hindi namin kayang iligtas ang aming sarili. Pero salamat sa laki ng biyaya niyo ay nangaligtas kami mula, Panginoon, sa aming pagkakasala at sa mga bunga po nito. At sa aming pagkain ng tinapay po na ito, iniahayag namin, Panginoon, ang kabutihan nyo, ang biyaya nyo, at ang kapangyarihan nyo sa aming buhay. Lord, that enabled us, that made us justified in your presence, Father, and that cleansed us, Father, sa anumang pagkakasala na nagawa po namin. At kami iyong pinapatawad dahil po sa inyong pag-ibig sa sakripisyo ng aming Panginoong Hesukristo. Lord, we are taking this bread with humility, with thanksgiving, and with praise and worship, Father. Kasi Panginoon, Lord, as we know you more, as we know of what you have done and what you are still doing in our lives, Father, our response will be yung pagpapasalamat, pagpupuri, at pagluwalhati sapagkat ikaw yung Diyos na karapat-dapat sa lahat ng aming pagpupuri at pagsamba.
Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maaari na po natin kainin ang tinapay. At matapos pong makahapon, ay dinampot ng Panginoon ang saro. Ang sabi po ng Panginoon, ito'y sarong sumisimbolo ng kanyang dugo at ng kanyang bagong tipan na ipinagkakaloob po sa atin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa dugo ng Panginoong Hesukristo na tumagas, Panginoon, na nabuhos, Panginoon. Sabi po ng inyong salita, maliban sa paggabubo ng dugo, ay walang kapatawaran ang aming mga pagkakasala. Lord, yung kamatayan, dapat kami po yung tumanggap nun. Yung kaparusahan, karapat-dapat lamang sa amin yon sapagkat ayon nga sa inyong salita, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero salamat po, Panginoon, dahil ang dugo ng banal na kordero, ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ay nabuhos para sa amin sa ikapagpapatawad ng aming mga pagkakasala. Lord, as we recall, as we remember your sacrifice, Lord Jesus, your blood that has been shed for us, Lord, yung blood na ito sa pagpapatawad ng aming mga pagkakasala at yung blood din na ito na patuloy na nagsasanctify sa amin. Panginoon, as we wait for the coming back of our Lord Jesus, Lord, continually sanctify us, Father, by your blood and by your Spirit. At Panginoon, kagaya po ng pagkapasa mula sa Panginoong Hesukristo kay Apostol Pablo na ipinapasa yung paggunita sa kabutihan, sa biyaya, at sa magandang buhay na inilalaan niyo po sa amin dahil sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Help us also na maipasa to sa iba sa pamamagitan, Panginoon, ng pangangaral namin ng inyong mabuting balita. Ang mabuting balita, Ama, na ang Panginoong Hesukristo mula sa kalangitan ay bumaba dito sa lupa, sinilang, Panginoon, bilang isang sanggol. Panginoon, nabuhay, nangaral, ipinahayag ang inyong pag-ibig. Panginoon, namatay doon sa cross at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na mag-uli. At sabi po ng inyong salita, at amin pong matamang inaantay, Panginoon, ang kanyang muling pagbabalik upang kami tipunin at isama, Panginoon, sa inyong kaluwalhatian. Ama, salamat po sa dakilang pag-ibig nyo. And as we take of this wine, which symbolizes your blood, O Lord Jesus, Lord, patuloy po kami that as we have been justified, Father, patuloy po kaming masanctify at makita, kagaya po ng binanggit kanina, yung paghahari nyo sa aming buhay, yung pagliliwanag ng inyong liwanag sa aming mga buhay, so that we will draw people, Father, sa amin pong pagsasabi ng aming mga testimonya sa maraming mga tao, kung papaano nyo kaming niligtas, ay gayon din, Panginoon, yung pagliligtas na inilalaan ng Panginoon sa mga tao na wala pa po sa inyong paanan. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong mga plano sa aming buhay. And Lord, help us so that we will be more obedient sa inyo bilang Panginoon, pagtanda ng aming pagmamahal at pagsunod sa inyong dakilang layunin sa aming buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. We could now partake. Ang lahat po ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat at pagluwalhati ay karapat-dapat pong ibalik natin sa nagbigay ng buhay, nagbigay ng kaligtasan at naglalaan pa ng maraming mabubuting bagay sa atin pong lahat. Ibalik po natin ang lahat ng papurihan at palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Salamat po. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Yan. Sa mapagpalang umaga din po doon sa mga kasama natin ngayon na nanonood online. Kasama natin sa pagsamba ngayong umagang ito through our live stream sa ating pong Facebook page.
Yan. So bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral at pakikinig ng mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito, gusto ko lamang pumuling ibalik ang pinakamataas na papurit, pasasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Kahapon po ay natapos yung ating 4 days na DVBS. Yan. Alam niyo po ba, nagkaroon tayo ng DVBS and there were almost, siguro around, umabot ba ng 100 yung ating students or probably almost 80. 60 o 60, almost 70 plus students. Nagsimula po ito noong Wednesday at kahapon po yung kanilang naging graduation. It was really fruitful, DVBS. And again, maraming pong salamat sa bawat isas na mga kasama natin dito na nag-participate, nag-volunteer to teach, nag-volunteer po para ihatid sunduin yung mga bata. At nag-prepare ng mga pagkain, naglinis, nag-ayos, doon po sa loob ng 4 na araw. Talagang papuri po sa Diyos at naniniwala ako na ang lahat po ng ating ginagawa ay ginagawa natin sapagkat ito'y ating paglilingkod sa ating Diyos. Tama po ba? No? Amen. So, sa pagpapatuloy po ng ating gawain ngayong umaga. And before that, of course, I wanted to greet everyone po na kasama natin ngayong umaga dito, especially yung mga first-timer po, yung ngayon ko lang nakita. You are very welcome po dito sa Iglesia ng Panginoon. And I truly, sabi ko nga, whenever we see new faces, dito po sa ating, dito po sa Iglesia ng Diyos, talagang ito po ay nakakapagbigay ng kagalakan sa bawat isa sa amin. Amen? Tama ba, church? Napakasarap na palagi pong may mga taong dinadala ang Panginoon at nakakasama natin sa pagsamba. So, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, last Sunday, si Brother Jonas po, he shared to us the reason behind it all, that all things work together. Tama? All things work together for our good. Sabi po ng Panginoon, and i-share niya sa atin yung story ni Nino. Ako, walang nag-notes, walang nakinig. Ni Joseph, si Joseph, kung paano yung kanyang buhay. Nakatanggap siya ng napakagandang vision sa Panginoon sa pamamagitan ng dreams. And nangyari naman yun, kaya lang, marami muna siyang pinagdaan ng napakabibigat na pagsubok. Tama ba? But the end of it all, nakita naman niya na there is a greater purpose kung bakit kailangan niyang pagdaanan yung mga bagay na yun. At ang pangalawa doon, talagang tinutupad ng Panginoon kung ano yung pinangako sa kanya ng Panginoon. Regardless of the season, regardless of the situation, challenges in life, pag sinabi sa iyo ng Panginoon na ganito yung gagawin niya sa buhay mo, maniwala po tayo sa tamang panahon niya, sa tamang paraan niya, ipagkakaloob at gagawin ng Panginoon yung bagay na yun. Amen! Kaya lang dapat nalalaman natin, nakikilala natin, napapakinggan natin ng Diyos. Para alamin natin, para nalalaman natin kung ano yung kanyang plano. Ngayong umaga pong ito, mga kapatid, sisimulan po natin, siguro semi-series, na kasi last sa Tuesday po, yung elders po, nag-meeting po kami, and we're asking ourselves, ano pa kaya? Ano naman kaya yung pwede natin na i-share? Ano naman kaya yung pwede natin na ituro? Yung inire-reveal sa atin ng Panginoon na kailangan mapakinggan ng bawat isa sa atin. At alam niyo po, ang sabi po ay, ang lahat naman po yung nag-agree, it is about worship. At nakakatuwa po, hindi naman po namin kasama yung mga nauna pong nagsalita dito sa harapan, even yung nag-lead po sa atin sa prayer kanina sa meeting. And yet, yung mga bagay po na lumabas sa kanilang mga bibig ay connected doon sa magiging topic ngayong umagang ito. So, it is really a confirmation from the Lord na kailangan po tayong ma-remind. Ano ba talaga yung tunay na pagsamba? Ano ba talaga yung tunay na worship? Okay ba? Excited po ba tayo? Ma-remind ulit tayo, Kung minsan kasi pag sinabing worship, ito na yun. Pupunta ka ng Sunday, kung minsan maaga, madalas late. Ay, hindi pala. Kung minsan late, madalas maaga. Ganun pala. Hindi pala baligtad. Sorry. Minsan iniisip natin na ang worship is yung ginawa ng ating praise and worship team. That's worship. Yes, that is worship. Pero hindi lamang po iyon
ang tunay na pagsamba, no? And as we tackle this series po, mga kapatid, ang gusto po natin, o ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin, ay muli tayong maibalik. No? Muli tayong ma-refocus. Kasi marami po sa atin na out of focus eh. Tama ba? Sino dito na out of focus? Wala, syempre nga amin. No? No, but, aminin po natin. No, kuminsan sa kabisihan natin, no? So, sabi nga kanina kuminsan doon sa mga sariling desires natin, nawawala po tayo doon sa ating focus. And this morning, sisimulan po natin yung series and probably the next couple of weeks, we will be able to have a journey. At talaga pong titingnan natin, ano ba talaga yung dinidesire ng Panginoon na pagsamba mula sa kanyang mga tunay na anak. No? Maaaring yung iba, alam nyo na. No? And this will be a reminder for us or parang i-assess natin yung sarili natin muli. Nako, parang ang naliligaw na ako. Parang ang medyo nalilihis ako ng konti. And this is the perfect timing ng Panginoon na i-align niya ulit tayo. Okay po ba yun? Excited po ba tayo? Yeah, wag po kayo matutulog ha. Bibilisan ko lang, wag kayong matulog. No, so Romans chapter 12, verse 1 to 2, basahin po natin. Sabi po dyan, therefore, si Apostle Paul po ito, sabi niya sa Romans chapter 12, verse 1 to 2, ito po ay amplified version. Sabi diyan, therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies. Ano po sabi sa amplified version, yung open and close parenthesis diyan, sabi to present your body means dedicating all of yourselves or to set apart. No? As a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, ibig sabihin yung ating logical, yung ating matalinong act of worship, yung tunay na act of worship. Next slide, kapatid. Sabi sa verse 2, and do not be conformed to this world, conform to this world any longer with its superficial values and customs. Sabihin, kasanayan na kultura ng mundo, i-detach mo yung sarili mo doon, i-set apart mo yung sarili mo doon, iiwanan mo yun, aalisin mo yun sa buhay mo. That is what, ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo dito. Sabi diyan, but be transformed, progressively change. No? Be transformed, mabago tayo at ang maganda po yung sinasabi o yung word na ginamit dito sa version ng Bible na ito. And progressively change. Unti-unti magbabago. No, baka yung sa iba pwedeng overnight nung tinanggap mo si Kristo na bago ka agad. Wala pong masama doon. Pero at probably mag-a-agree kayo sa akin, yung karamihan sa atin, unti-unti. Tama ba? Kaya wag po tayo madi-discourage. Ang tagal-tagal ko nang sumasamba, ang tagal-tagal ko na sa church, pero bakit ganito pa rin? Hirap na hirap pa rin ako sa buhay ko. Pero kasi ang sabi diyan, progressively change. Sabi diyan, as you mature spiritually. No? As we mature spiritually by the renewing of your mind. Ano po ibig sabihin ng renewing of your mind? Focusing on godly values and ethical attitudes. So that you may prove for yourselves, we will prove. Para hindi kanino? Para ba sa mga katabi natin? Mapakita natin na tayo ay mabuting tao na? Hindi po para daw po ma-prove natin sa ating sarili. No? Hindi po para tayo magmalaki. Kundi mapakita at matunghayan natin sa ating mga sarili na tayo po ay binabago ng Diyos. Sabi diyan, so that you may prove for yourself what the will of God is. No? Makikita natin sa ating mga buhay, sa ating mga sarili, kung ano ang tunay na layunin ng Diyos sa ating mga buhay. That which is good and acceptable and perfect. In His plan and in purpose for you. Naniniwala po ba tayo na may layunin ng Diyos? No? Naniniwala po ba tayo, especially doon po sa mga nakasama natin ngayong umagang ito sa online? Yung mga first time po nakasama natin dito sa face-to-face, dito sa ating worship hall, may layunin ng Diyos kung bakit tayo dinala ng Diyos sa umagang ito ngayon. No? Di po ito aksidente. May layunin, may purpose ang Diyos kasi yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. He has a will, a purpose, a plan para po sa ating lahat. Tayo muna po yung manalangin.
Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito at ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pasasalamat sa iyong salita na aming binasa, Panginoon. Tunay po na buhay ang iyong salita. Naniniwala kami at inalalagay namin ang pananampalataya namin sa iyong salita, O Diyos, sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Hayaan mo, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu ang patuloy na mangusap sa amin ngayong umagang ito. Ang patuloy na magbukas ng aming puso't isipan upang matanggap namin, maunawaan namin, at makita namin ang mensahe mo sa bawat isa sa amin ngayong umagang ito, O Diyos. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at patuloy na pangalan mo lamang ang madakil at maluwalhati sa lugar na ito at sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung napansin nyo, sabi doon sa yung unang word sa Romans chapter 12, therefore. Kagaya po na nabanggit kanina ni Brother Bebong, sabi niya, worship is a response. Tama ba? Therefore is a response. Yung salitang therefore, sa Tagalog siguro, kaya naman. Ibig sabihin, may napakinggan ka, may natutunan ka, may tinanggap ka, kaya naman. Di ba? Tinanggap mo si Kristo, kinalala mo si Kristo, kinalala mo na yung kaligtasan ay nagmumula lamang kay Kristo. Ang sabi ni Paul, kasi yung unang bahagi po ng Book of Romans, it is doctrinal. Diyan po ipinaliwanag ni Apostle Paul. Lahat nagkasala, walang sino man ang hindi nagkasala. Romans 3:23, tama ba? And then Romans 6:23, anong sabi doon? For the wages of sin is death. Talagang doctrinal yan, tinuro niya. At yung mga naniwala at tumanggap nung mga itinuro ni Apostle Paul pagdating sa 12, sabi niya, kaya naman. Kaya po tayo nagsasabi na tayo mga anak ng Diyos, na tayo naniwala at tumanggap sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ang sinasabi sa atin at nire-remind sa atin ngayon ng salita ng Diyos, kaya naman. Sabihin mo sa katabi mo, kaya naman. Huwag ka munang matulog. Kaya naman. Sabi diyan, I urge you. Hikayat niya tayo, brothers and sisters, by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice. Iyon daw po yung katanggap-tanggap na pagsamba sa Panginoon. Yung pagbibigay natin ng ating buhay, ng ating katawan as a living sacrifice. Naintindihan po ba natin yun? Ngayon po umagang ito, I just wanted to open this series. And sa mga susunod na linggo, yung mga susunod pong tatayo dito sa harapan, they will probably go deeper sa topic po na ito. And I want everyone na maging excited po tayo para talagang makita natin yung kalaliman nung gustong ipahayag at muling ipakita sa atin ng Panginoon. Ano ba talaga yung tunay na pagsamba? Kaya sabi diyan, therefore, kaya naman po, ang tunay daw pong pagsamba ay kailangan na ibibigay natin. Sabi diyan, you dedicate all yourselves. We set apart. Dinededicate po talaga natin yung ating katawan, yung ating buhay sa pagsamba sa Panginoon. I just wanted to share to you this morning 3 points. At ang sabi diyan, as a living sacrifice. Sacrifice. Yung word na sacrifice. Sapagkat sabi nga po, this is a response. Doon sa mga tinanggap natin, we will have to respond. Kailangan may response tayo. Kailangan meron tayong pagtugon, meron tayong pagsagot. At ang tinuturo dyan, yung sa-sacrifice. Yun yung katugunan natin, that we sacrifice our bodies, we set apart ourselves and sacrifice it para po sa Panginoon. So, paano tayo magre-respond? Number 1, we should respond by sacrificing. Sabi dyan, we should respond by sacrificing. Bakit po kaya nasabi dyan yung ganoon? Sapagkat kung babalikan po natin sa Old Testament, in order na sila po yung makapag-worship sa Panginoon, ano po ginagawa nila? Di ba nagsasacrifice sila? Nag-o-offer sila ng mga sacrifices. At mataas po ang requirement ni God.
No, hindi pwede yung, oh yan, sige, pwede na yan. Yung pipilay-pilay na tupa na yan, pwede na yan. Kasi, total, pipilay-pilay yan, hindi mo na maibebenta ng malaki yan. Sige, i-offer mo na sa akin yan. Ganun po ba yung requirement na God sa Old Testament? No? Ay, itong ano mo na yan, yung dove na yan, ayan, pwede mo na i-offer sa akin yan, hindi na makalipad yan, matanda na yan eh. Hindi eh. Sa Old Testament, ang gusto ng Panginoon, ibigay yung best. Yung walang kapintasan. Di ba? Yung bata. Yung pinaka-the best sa iyong mga alaga, yun ang dinidesire ng Panginoon na i-offer sa Kanya. Ganon din po sa atin. Ano? That's why, inihalin tulad ni Apostol Pablo, no? Yung pagsasacrifice, yung image na ito, no? That we set apart ourselves and offer it as our act of worship sa ating Panginoon. Nakuha po natin, mga kapatid, no? Paul uses this image, but says that we are to give ourselves as a living sacrifice. No? Kung minsan po isipin natin, literal ba na yung katawan ko talaga? No? Mamamatay ka talaga sa sacrifice. Kasi sa Old Testament, pinapatay talaga yan. Yung mga hayop na yan, sinusunog, kinakatay, pinapatay. Ano? No? Yun ba yung gusto sa atin ng Panginoon? Alam niyo po, higit pa dyan. Sa totoo lang. Kasi imagine, no? Kung literal yan, namatay ka, tapos na. O, binigay mo na yung buhay mo. Namatay ka na, sinakripisyo mo na yung buhay mo, tapos na. Wala nang bukas, tapos ka na eh. Pero ang hinihingi po sa atin ng Panginoon, araw-araw, isasakripisyo mo yung buhay mo. Araw-araw, iseset apart mo yung buhay mo para sa Kanya. Ano ang mas madali? Yung mamatay ka ngayon o yung mabuhay ka araw-araw na ibinibigay mo yung buong oras mo, buong kakayahan mo, kalakasan mo sa Panginoon. Di ba? Kaya yung hinihiling dito sa atin ni Apostol Pablo, it's greater than death, actually. Kung iisipin at titingnan natin, ano? He asked us to live for Him. No? At ang ibig sabihin niya, no, we are to give our entire being. Sabi po dyan, no, He asked us to live for Him. We are to die to self. Ibig sabihin mo, buhay ka, pero you have to die to yourself. Buhay ka, pero kailangan mamatay ka sa iyong sarili, sa iyong sariling desires, sa iyong sariling mga plano, sa iyong sariling mga pangarap. Madali ba yun? Madali ba yun? Yung totoo. No? Mahirap yun eh. Mahirap yun. Pero yun po yung hinihingi sa atin. That we have to die to ourselves and live for Him every single day. No? We are to give our entire being. Yung buong pagkatao po natin, ibibigay natin sa Kanya. Yun po yung worship. Living sacrifice. All our heart, all love, all of our talents. Diba? Lahat eh. All of our energy and all of our strength. No? Para saan po? Para po sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Nakuha po natin yung ibig sabihin nun, mga kapatid. Hindi po niya hinahanap sa atin yung bang, okay na yan, nakapag-donate ka naman eh. Okay na yan, natulungan mo naman si kapatid. Okay na yan. Pwede ka na ulit bumalik sa dati mong buhay. Ganun ba? Okay na yan. No? Regular ka naman nag-attend every Sunday, okay na yan. Hindi lang po ganun kababaw, hindi lamang po ganun kadali ang hinihiling sa atin ng Panginoon. No? He wants everything na ibalik natin at i-offer natin sa Kanya bilang ating pagsamba sa Kanya. Malinaw po, no? Yung bawat decisions natin, big or small decisions, talaga pong i-offer at ipagkakatiwala natin at ibibigay natin sa Kanya. Kaya ba natin yon, mga kapatid? Ha? Andiyan pa po kayo? No? Discipleship is costly. No? Yung pagiging disciple po ng Panginoon, yung pagiging tunay na disciple ng Panginoon, it is costly, mga kapatid. Sabi po sa Matthew chapter 16, verses 24 to 25, Then Jesus said to His disciples, If anyone wishes to follow me, as my disciples, kung sino man po sa atin yung gustong sumunod sa Kanya,
no? Bilang isang tunay na disipulo niya, sabi niya dito, he must deny himself. Denying himself means you set aside selfish interest. Ganun pong kabigat yun. No? You will set aside yung mga sarili mong interest. Sabi ano yung kasunod? Take up his cross. Expressing a willingness to endure whatever may come. And follow me, sabi ng Panginoon. Believing in me, conforming to my example in living, and if it need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. Nakakita niyo po? Para po maging isang tunay kang disciple ng Panginoon, you have to die to yourself. You have to take up His cross and follow Him. No? Mamamatay ka, tapos may buhat ka pang cross, tapos susunod ka sa Kanya. Hindi lang ho basta sunod eh. May nire-require po sa atin. Nakukuha po natin, malinaw ba mga kapatid? Bibitawan natin yung mga sarili nating pangarap na hindi iyon yung nilalagay sa iyo ng Panginoon, kundi sarili mo lamang na pangarap. Alam mo yan, alam natin yan sa sarili natin. Kapag ito'y nagmumula sa Panginoon o sa sariling desires lamang po natin. No? Gusto ng Panginoon, iwanan natin yan. At sabi doon, and take up His cross. No? Ibig sabihin, pag sumunod tayo sa Panginoon, hindi po yan smooth sailing. No? There will be challenges, there will be problems, there will be sickness. Kung kailan naman ako sumunod sa Panginoon, tsaka naman nagkaganito yung pamilya ko. Tsaka naman ako nagkaroon ng karamdaman. No? But being a disciple of Christ, we have to set apart. No? Kailangan po natin magpatuloy at dali ng mga bagay na ito. No? For whoever wishes to save his life, sabi po dito kung sino man yung gusto at nagnanais na iligtas ang kanyang buhay sa mundong ito, in this world, will lose it. But whoever loses his life in this world, for my sake, will find it. Amen? That is life with me for all eternity. Dalawa pa yung choice natin. No? Kung gusto po nating iligtas yung ating sarili para sa mundong ito, sabi po dito, we will lose it. Pero kung tayo ay iseset apart natin ang ating buhay para sa pangalan ni Kristo, sa pagsunod natin sa Kanya, matatagpuan daw po natin ang buhay kasama si Kristo. At yung buhay po na ito, hindi lamang po yung buhay sa mundong ito, kundi yung buhay sa walang hanggan. For eternity. Kung meron po tayong ganong assurance, napakasarap pong mabuhay sa mundong ito. Na alam natin na ano't ano man po ang mangyari sa buhay natin sa mundong ito, we know, no, na sigurado po yung ating eternity. Okay ba yon? Malinaw po ba? No? So setting apart means, no, kung minsan tatanungin mo sarili mo, do you need to sacrifice some income so that you will have more time available for serving the Lord? Ano? Willing ba tayo? No, na yung ibang pagkakataon na tayo yung magtatrabaho, ise-set apart natin. No? Hindi, itong araw na ito, appointment ko to sa Panginoon. Hindi ako magtatrabaho. Kahit doble-doblehin nyo pa yung sweldo ko, basta itong araw na ito, appointment ko to sa Panginoon. Kaya ba natin yon? Can we sacrifice that? No? Kaya ba natin magpuyat? Para mag-Netflix? Kaya. Kaya ba natin magpuyat para mag-duel sa salita ng Panginoon? Alam niyo po, ako din tinatamaan dyan. Hindi po kami exempted. Kasi aminin po natin, kung minsan nakakalimutan natin, kung minsan napapabayaan po natin kung ano talaga yung mas importante, no? Kung ano talaga yung nakaka-glorify at nakakapagbigay ng tamang pagsamba sa ating Panginoon, no? Sabi ko nga po, ang pagsamba, ang pag-worship, hindi lamang po sa lugar na ito, no? Sabi doon, sa araw-araw ng ating mga buhay, no, we have to give glory to God, no? For offering ourselves as a living sacrifice bilang isang buhay na handog
No? Kaya ba natin i-sacrifice yung ating sariling comfort and popularity? No? Kung sino ba dito sikat? No? Sino ba dito masyadong maraming kaibigan? Very friendly. No? Kaya ba nating i-sacrifice in order for us to be able to share the good news doon sa mga taong nangangailangan? No? Those are questions. Those are dying to self. Examples lang po yan. Marami pang iba. No? So I hope nakakasunod po tayo mga kapatid. Ano? I hope ay nakukuha po natin. Number 2, ano yung second point ko? Bakit ba kailangan natin mag-sacrifice? No? Yun ang tanong eh. Sabi kasi natin, we respond by sacrificing. Why do we need to sacrifice? Number 2, we sacrifice because He sacrificed. Di ba? We sacrifice because nauna po siyang nag-sacrifice para sa atin. Tama ba? Hindi po madali. Sabi ko nga, hindi madali na i-deny mo yung sarili mo, unahin mo ang Panginoon. Pero kapag titingnan po natin, kaya nga sabi diyan sa verse, by His mercy, by the mercies of God, dahil lamang po sa kahabagan ng Panginoon. Dahil lamang po sa kanyang biyaya at kahabagan. Sa ibang translation, ang sabi diyan, in view of God's mercies. It is because of God, it is because of what God has done for us. Tama ba? He is not asking us to do something that He is not willing to do. Tama ba? No, parang ang hirap kasi na parang, halimbawa, ako, yung anak ko, inuutusan ko, gawin mo to. Pero ako, hindi niya nakikita na ako, willing kong gawin yon. Sa palagay mo, madali sa kanya sumunod sa akin. No, di ba? Kaya ganito yung sinasabi ni Apostol Pablo no? Because of His mercy. Kasi siya mismo, isinakripisyo niya po, no? Ang kanyang sarili para sa atin. Kaya wala tayong dahilan para hindi tayo makapag-sacrifice para sa Kanya. Dahil siya po ang naunang mag-sacrifice para sa atin because of His mercy. Malinaw po, Jesus gave His life as the ultimate sacrifice. Tama ba? So ito yung mga bagay na pinaniniwalaan natin. And that is why there is a response that is required from us. No? So are we willing to sacrifice para sa Panginoon? Sabi po sa John 3:16, alam nyo naman yan, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. You see the sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. He gave His life for us. Sabi sa Matthew chapter 20, verse 28, for even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give His life as a ransom for many. Tayo po yun. Sa atin po ginawa ng Panginoon yun. Para po sa ating kaligtasan yun. So malinaw mga kapatid, that is why we are being urged to give our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to Him. Kasi siya na po mismo yung unang gumawa nito para sa atin. No? And when we sacrifice, madali mo bang mag-sacrifice? No? Mahirap mag-sacrifice Kasi sacrificing is you giving something na mabigat sa'yo. No, kapag ka may ibinigay ka, pero okay lang sa'yo, parang walang naging epekto sa'yo, hindi sacrifice yun Tama ba? No, hindi, okay lang, hindi ko man kailangan yan bigay ko na yun sa'yo. Hindi sacrifice yun. Di ba? Yung sacrifice is you are really giving up something na napakahalaga sa'yo, napaka-importante sa'yo, but you are still willing to give it, to set apart, to die to yourself, kasi alam mo na ito yung makaka-glorify sa yung Diyos. Nakuha ba natin? No? Kaya may isang event po, sa 2 Samuel, verse 24, si King David, inutusan siya ng Panginoon na magtayo ng altar. Kasi meron siyang ginawang kasalanan sa Diyos. Nag-census siya ng kanyang army. Ayaw ng Panginoon nun. Ayaw ni God nun. It is against His will. Pero ginawa niya. Binilang niya yung kanyang mga sundalo. Siguro tinignan niya yung lakas kung gaano pa siya ka-powerful in terms of His armies. At ayaw ng Panginoon yun. At ang sabi ng Panginoon, you have to build an altar para tapusin ko yung parusang ibinigay ko
dahil dun sa ginawa mo. Kasi pinarusahan niya yung bansang Israel eh. Nagkaroon ng taggutom. Nagkaroon ng plague because of what he did, because of that census that he did. Inutos siya sa Panginoon to build an altar. Pinapunta siya kay Arauna. Kasi meron siyang yung pag-aari, threshing floor. Sabi, doon ka magtayo ng altar para sa akin. Doon sila sasamba. At of course, nung pumunta siya kay Arauna, alam naman niya, hari dumating. Sabi niya, sige, bibigay ko na lang sa inyo yan. Pero anong tugon ni Apostle Paul? Sabi diyan, no, but I will certainly buy it from you for a price. Sabi niya, hindi, bipiling ko yan sa'yo. Kasi bakit daw? I will not offer burnt offerings to the Lord my God, which cost me nothing. Yun po yung sacrifice. Ganun po yung tipo ng puso na meron si King David. Sabi niya kasi binibigay na lang sa kanya yung lupain eh. Pati nga yung mga hayop doon na pwedeng i-offer, ibinibigay na rin sa kanya eh. Pero sabi niya, no, I will not offer anything to God that cost me nothing. Ganun ba tayo? Ganun ba tayo? No? Madali, mahirap. No? Kung ganyan po yung puso na gusto nating ma-develop sa ating buhay. Sa pagsamba natin sa Panginoon. Na yung pagsamba natin, we must be giving our life to Him. Na yung hindi lang basta-basta. Sabi dyan ni Apostle Paul, which cost me nothing. Nakuha po natin, mga kapatid. Nakita natin, ano pa yung isang istorya naman sa sa New Testament? Alala niyo po yung istorya ng widow, na nagbigay siya ng offering. Alala niyo yung kwento doon? Na ibinigay niya, yung natitira niyang barya na lang. Pero dahil naiintindihan niya kung sino yung pagbibigyan niya, dahil kilala niya, naunawaan niya, nagkaroon siya ng understanding kung sino yung kanyang pag-aalayan, ibinigay niya. Widow po ito, Yung buong kabuhayan niya, binigay niya. Yun na lang yung natitira niyang salapi. Ibinigay pa rin niya. Sapagkat nakikilala niya kung sino yung sasambahin niya, kung sino yung pag-aalayan niya noon as His worship. So nakikita natin mga kapatid, hindi po madali yung tunay na pagsamba sa Diyos. Hindi po yun, sabi ko nga, hindi yun yung papasok ko lang dito every Sunday. Hindi po yun yung papalakpak ka lang ng may buong kagalakan, magtataas ng kamay. Mabuti po yun, maganda po yun. Pero hindi po nagsisimula, nagtatapos lamang doon, mga kapatid. It is giving our lives, our bodies as a living sacrifice every single moment of our lives. Malinaw po ba, mga kapatid? Kaya madaming bagay, pag tinignan natin yung ating mga sarili, ano ba yung nag-occupy ng ating mind? Ano ba yung nag-occupy ng ating araw, ng ating buhay? Is it our business? Is it our work? O baka mas madami tayong time sa mga gadgets, social media, o baka mas marami tayong time na ginugugol sa ating girlfriend or boyfriend. Mga kapatid, napakahalaga po na tayo'y nagbabalik ng pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng lahat-lahat sa atin para sa Kanya. Handa na po ba tayong ibigay natin ng lahat-lahat para sa atin, para sa pagsamba sa Kanya? Sige, pag-isipan niyo muna po mabuti. Di ba sumagot eh? Number 3, last point. Sacrificing is worship. Una, we respond by sacrificing. Ba't ba tayo magsasacrifice? Kasi siya yung unang nag-sacrifice para sa atin. And number 3, sacrificing is worship. Amen. Yung pagsasacrifice po natin, it is, sabi doon sa binasa natin, it is our worship to Him. At tayo po, we are designed to worship. Hindi lamang po pag-awit ha, wag po nyo akong pagkamalian na ang worship is yung pag-awit lang. We are designed to honor our Lord, to glorify Him.
Nakakuha po natin to worship Him, making it our greatest responsibility and joy. Sino po dito talagang you are enjoying na nakakapag-worship ka sa Panginoon? Dalawa. Buti na lang. May dalawa. No? Dapat po ganun. Kasi yun yung design natin eh. Kasi kung hindi tayo nag-i-enjoy, kung boring sa atin yung pagsamba, pagpupuri sa ating Panginoon, may problema po tayo. Hindi tayo nag-work as per His design. And eventually, sa huli, ang isang bagay na hindi mo ginagamit o hindi nag-function according dun sa kanyang purpose and design, sa huli po yan masisira. Tama ba? Kaya dapat po malinaw sa atin, ano ba ang disenyo sa atin ng Panginoon? And He designed us to worship Him, to glorify His name all the days of our lives. Naniniwala po ba tayo doon? Sabi ko nga po, hindi lamang po ang pagsamba yung ginagawa natin dito. Kung iyon lang kasi, ilang oras lang yun. Matagal na yung 3 oras. Di ba? Kaya ang sabi dyan sa binasa natin sa Romans 12 chapter 1 to 2, to offer your body as a living sacrifice. Every single moment of our lives. Hindi lamang po sa loob ng 3 oras. Every Sunday morning, ang pagsamba sa ating Diyos. No? Naniniwala po ba kayo doon? No? It means to have a daily practice reflecting in our actions yung katangian po ng ating Diyos. No? Yung ating kaisipan, nakikita talaga yung ating devotion sa Kanya. Malinaw ba yun, mga kapatid? Yung mabigat sa atin na matapos ang isang araw na hindi tayo nakakapagbigay ng oras para mag-glorify, para masamba natin ng Diyos. Meron po bang ganun dito? No? Halos lahat tayo guilty. No? Sa dami ng ating ginagawa, sa dami ng ating kabisihan, kung minsan, nakakatulog nga tayo na hindi tayo nakapag-pray sa buong maghapon. Meron bang ganun? No? Na hindi man lang natin nakausap ang Diyos sa buong maghapon. Tama ba? No? Pero ang nire-require sa atin ng Panginoon that we give ourselves as a living sacrifice to Him. Isaiah chapter 29 verse 13, the Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught. No? Nakita po natin sa Isaiah chapter 29, sinabi ng Panginoon, na yung mga taong ito, ang gaganda nung lumalabas sa kanilang mga bibig, they honor me with their lips, pero yung puso nila malayo sa akin. There is a deeper meaning sa pagsamba po natin sa ating Panginoon. Hindi po yan nagsisimula, natatapos sa pagdalo natin sa mga gawain. Parte po yun, mga kapatid. Sa pagtataas at pagpalagpak ng ating mga kamay. Parte po yun, kasama po yun. Pero hindi lamang po yun ang tanging paraan para po masabi natin na tayo sumasamba at talagang ino-offer natin ang ating buhay sa ating Diyos. Worshiping God is equal to glorifying God, and we glorify God when we choose His way over our own way. No? Dying to ourselves, mga kapatid. That is the true meaning of worship. No? Absent ka ba sa pagsamba o hindi? Madadali lang yung mga example. No, mag-join ba ako ng cell group o hindi? No? Magdadasal ba ako ngayon? Bukas na lang kasi antok na ako, pagod na ako, bukas na lang siguro. Dying to ourselves. Naku, matatapos ko na yung series na sinusubaybayan ko. Tapusin ko na lang muna to, tsaka na lang ulit ako magbabasa ng Bible. Dying to ourselves, mga kapatid. No? Ano ang uunahin natin? Yung sarili ba nating pamamaraan o yung hahanapin natin yung pamamaraan ng Diyos? That is worship. We choose ourselves instead of serving God. No?
We are living according to our own desires rather than to glorify God. Kung ganun po yung buhay natin, tapos darating tayo ng Sunday morning dito, tapos talaga lang todo bigay tayo sa pag-awit, pagtaas ng kamay. Pero from Monday to Saturday, ang buhay natin, tayo ang nasusunod. Sa palagay niyo po, ano yung itutugon sa atin ng Panginoon? Isaiah chapter 29 verse 13. Yung palagay ko ito yung itutugon sa atin ng Panginoon. No? Yung buhay mo, Monday to Saturday, puro ikaw ang nasusunod. Puro sarili mo ang nasusunod. Tapos pagdating ng linggo, talagang todo, pagpupuri, pagsamba. Yung sasabihin sa atin ng Panginoon, these people come near to me with their mouth, honor me with their lips, but their hearts are far away from me. No? Kaya nga po sabi ko kanina nung pasimula, this is a reminder to each and every one of us, including me, mga kapatid, yung mga tumatayo dito sa harapan, that we have to offer ourselves as a living sacrifice. Ito po yung tunay na pagsamba at worship na gustong makita sa atin ng Panginoon. No? Na hindi po natin isineseparate ang ating kaisipan, ang ating mga buhay sa kagustuhan ng Panginoon. No? Every moment of every day, kailangan worship time yan sa atin. No, sabi po ni Billy Graham, the highest form of worship is the worship of unselfish Christian service. Yung hindi po palaging tungkol sa atin. Yung hindi po palaging ano ba yung mabebenepisyo ko. No? Alam niyo po ang Panginoon, He is merciful. Ang dami po niyang ginagawa, binauulanan niya tayo ng blessing. Pero iyon lamang ba ang gagamitin mong dahilan para sumamba ka sa Kanya? Paano kung hindi ka na binibless ng Panginoon? Paano kung yung may karamdaman ka? So hindi ka na mag-worship. Hindi na tayo sasamba sa Panginoon. Kasi nga, ang focus natin, kung minsan, ay dahil lamang doon sa kung ano yung nararanasan natin. Mga kapatid, we have to stop having that kind of attitude. No? Kailangan kahit ano pang season ng ating buhay, kahit ano pa mang pinagdadaanan natin, whether nasa season ka ng victory or nasa season ka ng defeat, handa ka pa rin sumamba sa Panginoon. Handa ka pa rin mag-set apart. Handa ka pa rin sumunod, makinig, sumamba sa Panginoon. Dapat ganun po yung ating mindset. Dapat po ganun yung ating character. Hindi yung puro tungkol sa akin. Hindi yung puro tungkol sa sarili natin. No? Kaya mo bang umawit ng pagsamba sa Panginoon na talagang ang pag-awit mo lang is to glorify His beauty, to declare His goodness, and actually to just, seek His face. Makita mo yung kagandahan ng kanyang muka. Yung kabanalan ng kanyang muka. At hindi lamang dahil nag-worship ka, dahil ang gaganda ng ginawa sa'yo. Yung blessings na nagdadumaloy sa buhay mo. Of course, hindi po masama yun. Na sinasamba natin ng Panginoon kasi nga tumatanggap tayo ng mga ganong mga pagpapala. Kaya lang, the challenge is, what if? Wala ka sa ganong panahon, wala ka sa ganong season ng inyong buhay. Are you still gonna come here and seek the face of God? No? Yung focus mo, yung mukha, yung glory, yung holiness lamang ng Panginoon. Kaya ba natin yun, mga kapatid? How might you live your life differently if you really live with understanding that every decision you make and every word you say is a way to worship God? No? Huwag po natin kakalimutan, no, na lahat ng ating gagawin, lahat ng ating sasabihin at iisipin man, ito po'y pwede natin gamitin para mag-glorify at masamba at madakilan natin ang pangalan ni Kristo. No? Malaki o maliit na bagay, mga kapatid. No? Magagamit po natin yan to glorify Him. Kaya dapat, alam natin kung paano gagawin ng mga bagay na ito. At sa mga susunod na linggo,
no? Doon po sa mga susunod sa natatayo sa harapan, no, we will probably go deeper, no? Sa topic ng worship. Para makita natin, ano ba talaga yung priority natin ngayon? No? Sino ba talaga yung priority natin ngayon? Ano ba talaga dapat yung gawin natin? Ano ba talaga dapat yung nilalakaran natin? No? Lagi po natin tatandaan, mga kapatid, sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Yan yung mga understanding na dapat po lagi tayong nare-remind. We are not our own. Hindi po natin pag-aari ang ating mga katawan, hindi po natin pag-aari ang ating mga sarili, ang ating oras. Yan po ay sa Panginoon. Bakit daw? For we were bought at a price. No, sabi nga po natin, we are chosen. Tayo pinili. And sabi diyan, we are bought at a price. At yung price po na iyon, hindi po yan basta-basta price lang. Hindi po yan naka-sale. No, iyan po ay katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po kung alam natin to, mga kapatid, no, mabubuhay tayo na tinutugon at sinusunod ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sabi diyan, therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Pag-aari po ng Panginoon ang ating mga buhay, ang ating mga espiritu, ang ating katawan. Kaya marapat lamang po na binabalik natin ang pagsamba sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na ginagawa natin. Nabubuhay tayo, dying to ourselves, setting apart our own desires, and discovering kung ano ba talaga yung gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. No? Sa lahat po ng area yan. Whether sa business, sa trabaho, sa pag-aaral, sa love life, lahat po ay sakop ng ating Panginoon. So I hope, mga kapatid, sa umagang ito ay somehow nangusap sa atin ang banal na Espiritu. No? At muli ay ibinabalik niya tayo. Nire-remind niya tayo, ano ba talaga ang mahalaga sa'yo, kapatid? Anak, ano ba talaga ang mahalaga sa'yo? No? Ano ba talaga, anak, ang uunahin mo? Yung karir mo ba? Yung love life mo ba? Yung business mo ba? No? Again, hindi po masama. Nagiging masama lang po yan kung talagang nalalayo ka sa Diyos dahil sa kabisihan ng mundong ito. Sabi naman po sa salitang binasa natin, pag minahal mo ang buhay mo sa mundong ito, you will lose it. But if you will lose your life, to Christ, you will have it for eternity. So nasa atin po ang pagpili. Nasa atin po ang pagdidesisyon kung ano po ang gagawin natin sa araw-araw ng ating mga buhay. Malinaw po ba, mga kapatid? No? So I hope, sabi ko nga po, na patuloy tayong mag-desire ng understanding sa ating Panginoon. Understanding sa Kanyang salita. Na patuloy na siyang mangungusap sa atin, patuloy na siyang magbabago ng ating mga buhay. No? Ita-transform niya ang ating kaisipan. No? Progressively, babaguhin niya ang ating mga buhay. Para saan? Para malaman natin at makita natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At ang kahuli-hulihan nun, makapagbabalik tayo ng glory sa Kanyang dakilang pangalan. Okay po ba yun, mga kapatid? Malinaw po ba? So I invite everyone to stand up as we close this in prayer. Sabi ko nga, mga kapatid, kung ito po ay bago sa ating pandinig, maniwala po tayo na ang Panginoon, He is merciful. Sabi diyan, because of His mercies. Sinawit natin His mercies are new every morning. Great is thy faithfulness. No?
Ang Panginoon po ang magbabago sa atin. Ang Panginoon po ang patuloy na mangungusap sa atin kung papaano ang ating buhay ay maa-align doon sa kanyang layunin. No? And we are designed to worship our Lord. Kaya ihanda po natin ang ating sarili. Ihanda po natin sa araw-araw ang ating mga sarili na talagang nagagawa tayo nabubuhay as a living sacrifice to our God. No? Kaya sa umagang ito, as we close worship team, are you ready? So we are, talaga pong, sabi ko nga, it's gonna be difficult sa akin. No, kapatid, ikaw, you're not living a life. Yung buhay mo, hindi mo sinasacrifice sa Panginoon. You are not offering your life to the Lord. Hindi ko po pwedeng sabihin yan, otherwise I'll gonna be judgmental. No? Pero yung ikaw at ang Diyos, kayo lamang po ang makakapagsigurado nun sa harapan ng ating Diyos. Kaya sa umagang ito, as I close in prayer and as the worship team lead us in worship, take this moment, no, yung pagkakataon na ito, nakausapin natin ang Diyos, no? Kung meron tayong kailangan hilingin pagpatawad sa Kanya, sabi niya, mapagpatawad po ang Diyos, is merciful, is forgiving. Iniintay niya lamang po tayo na lumapit sa Kanya. And He is willing to forgive us. And He is willing na yakapin tayo, nag-iintay lang sa ating paglapit sa Kanya. Sa umagang ito, hilingin natin na muli niya tayong ibalik sa pagkaunawa ng pagsamba sa Kanya. So take this time, mga kapatid, close your eyes and pray to the Lord. Talk to Him. Sabi nga, may mga bagay tayo na kailangan isuko sa Kanya, isuko natin ito sa Kanya. At talagang ibigay ang lahat-lahat ng sa atin sa Kanya. Set apart ang ating own desires as an act of worship to Him. Yes, Jesus. Worship You this morning, Father. We love You, Lord. Glorify Your name, Jesus. Great is Jesus. Karapat dapat kang tumangkap ng papuri pagdating sa Diyos. Ikaw ang Diyos ng aming mga buhay. Kaya naman marapat lamang, Diyos, na ibigay namin ang aming lahat-lahat sa iyo. Ikaw ang aming Diyos. Dakila ang makapangyarihan sa lahat. Salamat, Diyos. Salamat sa iyo. Muli, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang pagkilala sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, sa iyong dakilang sakripisyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa pagpaalala mo sa amin sa umagang ito na dapat na ikaw ang maging priority namin sa aming mga buhay, Panginoon. Na magawa po namin na maibigay sa iyo ang aming buhay as a living sacrifice, holy and pleasing to your sight, O God. Sapagkat ito po yung tunay na pagsamba na karapat-dapat sa iyong harapan. Panginoon, patawarin niyo kami sa anumang mga kasalanan na nagagawa namin. Kung may mga pagkakataon, minsan nga, Panginoon, madalas yung pagkakataon na napapabayaan namin yung pagkakaroon ng moment with you, O God. Hayaan niyo po na sa pag-remind niyo sa amin sa umagang ito, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay unti-unti kaming bumalik sa pananatili sa iyong presensya, O Diyos.
Sa bawat sandali ng aming buhay, gawin namin ang lahat bilang aming pagsamba sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Na matuto kaming mag-sacrifice. Na kaya naming bitawan yung mga bagay na mahalaga sa amin, pero hindi mahalaga sa iyo, O Diyos. Na makita namin yung mga bagay na pinangahawakan namin, na gusto mong bitawan namin, O Diyos. Sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na sumasa amin, i-reveal mo po ito sa amin. At sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay mabitawan namin ang mga bagay na ito at yakapin yung mga bagay na patungkol sa iyo. Yakapin yung mga bagay na nais mo at kalooban mo para sa aming mga buhay, O Diyos. Maganda po ang inyong layunin at planuhin sa aming mga buhay. Hayaan mo na makita namin ito at pamuhayan namin ang mga bagay na ito. O Diyos, sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pasasalamat. Ikaw ang aming Diyos na buhay ngayon at pakailanman. Amen and amen. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala ngang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Atin pong awitin, wala kang katulad. Oh Diyos, wala kang katulad, wala ngang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, wala kang katulad, wala nang higit
Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Muli, balik po natin ang lahat ng papuri sa ating Panginoon. So today, we are being reminded, sabi nga po ng lesson natin, let us offer our bodies as living sacrifice to God. No, yung summary ng lesson natin, sabi doon, our response should be to sacrifice. No? And yung sacrifice na ito, no, we are able to do this because He first sacrificed for us. And lastly, no, ito yung worship eh. Worship is to give yung body talaga natin as sacrifice. No? Pero ang tanong natin, bakit ang hirap? No? Kasi everyday we have struggles. I don't know sa inyo, pero ako, I experience those struggles. No? Pero alam nyo, let us remind us of Christ's invitation for us. And we would read this sa Matthew chapter 11, verse 28. Na siguro may flash natin dito. Sabi po ng word, wala lang signal, no? Sabi doon, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatang lubha. Sino sa inyo yung nabibigatan ho? Sino sa inyo yung everyday you're experiencing struggle? No? Bakit tayo nabibigatan? Kasi una, pwede tayo nabibigatan kasi malayo tayo sa Panginoon. And we are so tired of experiencing the consequences of those things that we have done, yung mga nagawa natin dahil pinipili natin yung sarili nating daan. No, gusto natin masunod yung sarili natin. Or nabibigatan ka. Bakit? Kasi alam mong nagsuko ka na ng buhay sa Panginoon, pero you are doing things still by your own. Ginagawa mo pa rin ang mga bagay sa sarili mong kakayanan. Pinipilit natin, nagagawin ko to para sa Panginoon. No, ito, talagang dapat pigilin ko yung sarili ko. Pero let us be reminded by this word. Sabi dito, come to me, all of you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Ang pangako ng Panginoon, kapahingahan. Bakit ganon kung kapahingahan? Bakit kailangan natin mahirapan? Alam niyo po kung bakit nga tayo nahihirapan? Kasi sarili ho natin yung ating pinaiiral. Even sa pagsunod natin sa Panginoon, gusto natin sarili nating kakayanan yung ating ginagamit. Sabi dito sa verse 29, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Bakit tayo nabibigatan? Kasi gusto natin tayo ang gagawa eh. Let me put a picture dito. Ito po yung yoke eh. Ito po yung paanyaya ng Panginoon. Yoke, binibigay sa atin ng Panginoon, it is not for us to carry the load or the burden sa sarili ho natin. Anong sabi niya? Learn from me. Take my yoke upon you. Anong ibig sabihin ho ng yoke na ito? Yung yoke na ito, kasama mo ang Panginoon sa habang panahon ng iyong buhay. Kung tinanggap mo yung kapahingahan mula sa Kanya, you will never have to walk alone. Hindi mo kailangan na mag-isa. But the question now is, it is so difficult for us to follow, to do yung sacrifice na yun simply because tanungin natin yung sarili natin, do we really know how to put our entire trust to God? Pinagkakatiwalaan ba natin talaga ang Diyos? For the things that He have showed us about His love, yung Kanyang pagmamahal, yung Kanyang mga ginawang sakripisyo, at yung Kanyang plano sa ating buhay, ang tanong, pinagkakatiwalaan mo ba ito sa Panginoon? Do you trust Him enough to tell Him, Lord, yung paglakad ko sa buhay, hindi na lang ako mag-isa. Lord, kasama kita araw-araw sa aking buhay. Every time we wake up in the morning, Lord, it is no longer I that lives, but you that should be living, and I am offering my life. Ikaw na po yung mabuhay sa akin. Sabi po sa Galatians chapter 2, verse 2,
Ano po sabi dito? Anong sabi dyan? 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yung pagkapako ng Panginoong Hesukristo, tinatanggap lang ba natin siya na, Lord, salamat dahil niligtas niyo na ako dahil sa pagkapako mo sa krus. O sinasabi ba natin sa Panginoong Hesukristo, Lord, napako ka sa krus at kasama mo akong napako doon sa krus at ang dati kong pagkatao ay patay na dahil pinako na kasama ng aking kasalanan ng luma kong pagkatao. Mahirap magsakripisyo kapag sa sarili ho nating lakas. Kasi pag pipilitin natin, paulit-ulit, magsasakripisyo tayo ng isang araw, kinabukasan, babalik tayo sa dati. Bakit? Kasi hindi natin pinagkakatiwalaan ng Diyos ng buong puso. Ang gusto natin, yung sarili natin ang gagawa. Kasi kadalasan mayayabang ho tayo. Kaya ko, magaling ako. Pero anong sabi po? We are saved by grace, through faith, not by works, so that no one could boast. And even yung sanctification na ginagawa ng Panginoon sa atin, no? Hindi ho sa atin yun. Sa Panginoon pa rin yun. Ibig sabihin ba, hindi tayo gagawa? Gagawa ho tayo. Bakit? Kasi yun ang inihahanda at ginagawa sa ating buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong uli ngayon, do we trust God enough that we will be surrendering every day of our lives sa Kanya? Kaya ba nating sabihin, Lord, bawat umaga, Panginoon, may struggle ako. Panginoon, may gusto kong gawin kasi alam ko yun ang makakapagpasaya sa akin sa sarili mong kaisipan. Pero could we tell Him, Lord, may struggle ako, pero surrender ko sa iyo yung struggle na ito. Pwede ba, Panginoon? Take over me. Kayo na po ang masunod sa akin. And every day of our lives, beginning sa pagmulat ng ating mata, i-offer natin araw-araw ang sarili natin sa Diyos. Lord, ang body ko, sabi ni Brother Joel kanina, no, hindi na sa atin to, for this is God's temple. And in God's temple, hindi yung mga mananamba yung nasusunod. Ang nasusunod, yung sinasamba natin, at yan ang ating Panginoon. Sabi po ng salita ni Apostol Pablo, ano man yung daanan ko sa buhay, maybe in plenty or in want, I have learned to be contented. No, ano man yung pinagdadaanan ko, may pinagdadaanan akong problema, may pinagdadaanan akong pagtatagumpay, natututo ako maging kontento kasi nagtitiwala. Sabi niya, I can do all things through Christ who gives me strength. No, ang challenge natin ngayon, no? Could we offer our lives every day to God? No? Bakit ba may struggle? Bakit ba may sakripisyo? Kasi mahirap eh. Kasi sa totoo, ang default mode natin, sundin yung gusto natin. Bakit? Iniisip natin, magiging masaya ako pag ganito ang ginawa ko. Always mayroong struggle. Gusto natin yung paraan natin. No? Pero naniniwala ka ba sa sinabi ng Panginoon? Alam ko ang plano ko para sa'yo. Sabi ng Panginoon, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sacrifice is offering our lives to God, so that our instruments, our bodies, hindi tayo yung matusunod, kundi ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos na nagbigay ng Kanyang pag-ibig at patuloy na gumagawa ng mabubuting bagay sa atin pong lahat. Sabi po and as we end sa benediction, no? To Him who is able to do immeasurably more than we could ask or imagine. Sa Kanya na makagagawa higit sa kaya nating isipin o kaya nating kathain. Isipin natin, no, ano yung mga struggles natin. Could we close our eyes before we would finally end? Yung struggles natin, sabihin natin, Lord, huwag kayong mahiya sa Panginoon. Kasi alam na alam ng Panginoon lahat ng struggle mo sa buhay. Alam ng Panginoon lahat ng issue mo sa buhay.
Yung struggle mo regarding sa cellphone, yung struggle mo regarding sa lust, yung struggle mo regarding sa character mo, yung struggle mo regarding sa mga bagay na araw-araw, inis ka na sa sarili mo, pero gawa mo pa rin araw-araw. Could we tell the Lord, Lord, ginawa ko na lahat ng kaya ko sa sarili ko, pero hindi pa rin ako mabago. Lord, this time, I am offering everything to you. Sino-surrender ko lahat ng bagay na ito sa iyo. Lord, it is no longer I. Hindi na ako yung masusunod. Panginoon, tulungan mo ako. Mahirap yung desisyon na ito sapagkat sinubukan ko na ng maraming beses pero paulit-ulit pa rin ako. Pero Lord, I trust you kasi kaya mong gawin higit sa kaya kong isipin o kaya kong katain. Kaya Panginoon, sinusurrender ko ang lahat ng bagay sa aking buhay sa iyo. It is no longer I that lives in me, but Christ ang mabubuhay sa akin. And God living in me, makikita ng mga tao yung pagbabago at yung lifestyle of worship ko sa araw-araw. He is able to do immeasurably more than we could ask or imagine. And He is rightful para sa lahat ng papuri, para sa lahat ng pasasalamat, pagluwalhati at pagsusuko ng ating mga buhay sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Amen. So again, thank you po for joining us this morning, maging dun sa mga nakasama namin online. But before we let you go, meron lamang pong announcement. This Saturday is last Saturday of the month. So worship night po natin iyan, plus Thanksgiving and victory party para po sa nagdaang election. So please join us here in the church. So that's May 31 at 6 o'clock p.m. Dalhin niyo po yung inyong pamilya, mga kaibigan, kapitbahay. Sama-sama po tayong magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Amen? So again, thank you church for joining us. We will see you again next Sunday. Go in peace.